Actually, ang na-expose po si Jinggoy, di ba? Na-expose po natin na gagawin nila ang lahat para patigilin si Morales. Eh hindi naman po katotohanan ng gusto ni Jinggoy. Ang gusto lang naman ni Jinggoy, hindi po, ang gusto lang naman ni Jinggoy na i-contempt si Morales. Ang katotohanan po, wala naman po naniniwala kay Jinggoy. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay. Ngayon nagbubunyi po sila, talo na raw yung DDS sheet dahil daw na-contempt si Morales. Pero nauna po diyan, na-contempt po si galit na galit po si Senator Bato. Alam po ninyo, totoo naman nagsisinungaling yung Pikoy, no? Tama lang sa kanya yung pagka-contempt niya. Ngayon, ang tanong ninyo, na-contempt si Morales, wala na, talo na tayo. Alam po ninyo, ganito po, no? Established na po ni Morales na siya yung nagsasabi ng totoo. Actually, ang na-expose po si Jinggoy, di ba? Na-expose po natin na gagawin nila ang lahat para patigilin si Morales. Di ba? Gagawin nila ang lahat. Pero wala nga po silang bala eh. Alam niyo yun? Ipinagpilitan lang ni Jinggoy na yung chinikan ni Morales na no ay nagsisinungaling siya. Therefore, no? Ini-insist ni Morales hindi. Katunayan, natanggap ako sa PDEA. Kung hindi malinaw yung check, hindi ko chinikan yan. May mga dokumento po na nagpapatunay at siya po ay in-interview. Ganun naman po, no? Makakapasok ka ba sa PDEA? Yun lang na tanong na yun. Yung inuulit-ulit, ayaw nilang i-recognize. Ayaw nilang i-recognize yung sinasabi ni Morales na hindi ka makakapasok ng PDEA kung hindi mo na-clear. Paulit-ulit si Morales eh. Tinatanong ni Jinggoy, nag-ano ka ba? Eh actually, immaterial na yan eh. No? Ang katotohanan, Senator Jinggoy na ngayon ay majority floor leader, ang katotohanan, si Morales ay naging PDEA agent. At naganap itong mga pangyayari na to nung siya ay PDEA agent. Hindi yan naganap na iimbestigahan niya yung punot dulo ng PDEA leaks na sinasabi ni Chairman Bato na totoo yung PDEA leaks ay mula nung natanggap si Morales. Hindi yung bago siya matanggap. Ang immaterial dyan sa pinag-uusapan, yung nung nag-a-apply ba si Morales, alam niyo po, natural. Kung applicant ka, di ba? Natural. Ngayon, kung talagang hihigpitan ninyo, ipatawag niyo yung nag-hire kay Morales. Paano na ilusot yan? Patay na ba lahat nung nag-hire kay Morales? Di ba? Napakasimple kung yung katotohanan po ang gusto nyong marinig. Hindi naman po katotohanan ng gusto ni Jinggoy. Ang gusto lang naman ni Jinggoy, hindi po, ang gusto lang naman ni Jinggoy na i-contempt si Morales. Okay. Na-contempt ba si Morales? Na-contempt. Tagumpay ba si Jinggoy? Parang nagtagumpay siya. Pero sa totohanan lang po, maliban po sa mga loyalistang nakapasok dito, ang katotohanan po, wala naman po naniniwala kay Jinggoy. Ililinaw ko po, itong kino-question ni Jinggoy, si Morales, bago siya makapasok sa PDEA. Ang tanong ko lang, nakapasok ba o hindi? Nakapasok. Kung nakapasok at naging PDEA agent siya, ano ang problema? Ang kino-question ni Jinggoy sa pagkatao ni Morales before siya naging PDEA agent. Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Before siya maging PDEA agent. So ano ibig sabihin? Naging PDEA agent siya.
Ini-insist lang ni Jinggoy na merong mali sa proseso ng pag-hire kay Morales. O di mali. Pero naging PDEA agent ba o hindi? Naging PDEA agent. Nung naging PDEA agent ba siya? Siya ba ay gumagawa ng mga dokumento na katulad na presenta dito sa Senado? Oo. Kasi PDEA agent siya eh. Siya ba ay mahusay na PDEA agent? Pinatotohanan ng kanyang immediate superior na si Francia. Francia ba? Francia. Oh, ano koneksyon ng before ka maging PDEA agent? Parang ganito yan. Nung ako ay halimbawa ikaw, bago ka mag-asawa, ikaw ay manginginom, ang dami mong babae, sugarol. Pero nung nag-asawa ka, tumino ka. Saan susukatin yung pagiging asawa mo? Nung binata ka pa? Nung ugali mo nung binata ka o nung may asawa ka? Ang sukatin mo, yung pagiging PDEA agent ni Morales. May narinig ba kayo na palpak si Morales bilang PDEA agent? Wala. Di ba? Wala kayong narinig. In fact, pinatotohanan ni Francia. Sabi nga ni Bato, tignan nyo po maaaring iba yung pananaw nyo sa pananaw ko eh. Pero pakinggan nyo lang yung pananaw ko. Sabi ni Bato, o sige, proceed ka na, Senator. Senator Jinggoy, proceed ka na ibang tanong. Wala na po ako itatanong kasi magsisinungaling lang to eh. Wala ka ng ibang maitanong, yung kaisa-isa mong tanong para ma-prove na hindi dapat pagtiwalaan si Morales na itanong mo na, binalik-balikan mo lang sa tatlo pong anong tawag yan? Investigation. Panay yun lang ang tinatanong ni Jinggoy. Nung finally napagbigyan siya, nagpa-contempt pa. Di ba? Hindi naman umaangal si Morales. That's the price na kinakailangan niyang bayaran sa pagsasabi niya ng totoo. Totoo naman eh. Sa tingin niyo ba, pag nagsabi ka ng totoo at may nasasaktan ka, hindi ka titirahin? Yan po yun. Yung pagpapakontempt kay Morales. Yan po yung pagtira ni Jinggoy sa kanya. Yan po yung ang buwelta ng mga makapangyarihan. Kaya wag po kayo mag-expect na iti-treat na hero ng mga kalaban si Morales. Talagang sisiraan yan. Pero anong uri ng paninira? Paninira po bago siya maging PDEA agent. Pero nung PDEA agent ba siya? Nasiraan po ba siya? Yung nakakakilala po sa kanya sa PDEA na hindi po senador, siniraan po ba siya ni Francia kahit na alam natin na against na yung PDEA sa kanya? Hindi. Sino yung naninira sa kanya? Yung mga hindi niya naging nakasama sa PDEA. Di ba? Kaya immaterial po yan. Immaterial yung pagiging pagko-contempt nila. That's the price he has to pay. Buti nga, contempt lang eh. Hindi pa natigok eh. At isasalang pa rin po ni Senator Bato si Kumar. No? Isasara lang pa rin si Kumar. Hindi ba pinakinggan si Picoy? Mirna Gutierrez? O gumawa ka rin ng vlog, sabihin mo hindi pinakinggan. Alam ko nakailang salita eh. Sinabi pa nga ni Picoy na niloloko lang siya eh. Kahit ako sabihan ng ganun, maaasar ako eh. Na ang niloloko niya lang daw, yung dalawa, di ba? Kanina ko lang narinig yan eh, habang bumabiyahe ko. Hindi ba pinakinggan? Tinatanong nga eh. Ibig mo sabihin, niloloko mo lang kami. Niloloko mo lang kami rito. Ganun sabi ni Bato eh. Ibig mo sabihin, niloloko mo lang sila to. Oh. Okay. Bakit kayo maniniwala sa kalaban? Si Morales po, lumalaban na tayo bago pa natin makilala si Morales. Ano ba kayo?
Hindi ba sinabi na ni Tatay Digong na tumitira yung Pangulo na yan bago pa lumabas si Morales? Si Morales po ba ang pinagmulan ng Maisog Rally? Si Morales po ba yung pinagmulan ng mga rally na nagkakalimutan lang po tayo eh. Nagkakalimutan po tayong lahat. Lumalaban na po tayo nung lumabas po si Morales. No? Si Morales, isa lang po yan sa mga bahagi, yung mga puzzle na bumubuo ng isang malaking kwento. No? Kaya po, yung ine-expect po nila ay si Morales na pakontempt. Sino nagpakontempt? Si Jinggoy? Tanong lang uli natin, di ba convicted siya? Alam niyo po, between Jinggoy, kaya po, eto po, yung nagsasabi po kasi, ayan na, tapos na yan dahil lumantad na si Morales. Ako po paulit-ulit dito, matagal po to. Matagal po tong laban na to. No, matagal po to. Hindi po pwede na, ano sa tingin niyo yung mga kalaban natin, pipitsugin? Hindi po porket si Abe ang pinakasikat nilang vlogger, pipitsugin na yung kalaban. Maaring yung mga vlogger nila pipitsugin, pero yung mga kalaban natin, ikalawan na lantad, no? Okay na tayo yan. Maliwanag na sa inyo. Na-contempt po, kahit ako po si Bato. Kasi ayaw sumagot eh. Nariyan po may attorney ka. Turuan mo yung na wag na sumagot. 'Di ba? Para makapag-proceed na si Jinggoy ng iba pang tanong. Wala naman palang ibang tanong, kaisa-isang tanong lang. Tandaan po ninyo, no, para malinaw po sa mga biglang nanghina. Nanghihina po kayo, hindi ko pa po kilala si Morales, lumalaban na tayo. Nanghihina na kayo, hindi pa lumalantad si Morales, may Maisog Rally na eh. Nakakadalawang Maisog Rally na tayo nung lumabas yung Morales. Hindi po si Morales yung punot dulo ng ating pakikipaglaban.